Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, oh my god, kinakabahan ako kasi ang tagal natin hindi nag-vlog. Pero sabi ko is mag-vlog tayo at least bago matapos ang taon. So ayan. So maraming salamat sa lahat na nag-share ng kanilang tight hugs and condolences dahil nga unexpectedly ay namatay po nung December 25 yung lolo ko ng gabi. So nandun pa ako nun sa malayong lugar. So talaga na stress. So now, andito ako sa Manila for like, since 27. So, nandito na ako. And then, up until now, nakaburo si Lolo ngayon dun sa May Teresa. Same nang binagburulan ng tito ko. And matatagalan siya. I think hanggang January 3 siya. Kasi walang office. So, ayan. So, nagluluto tayo. At niluto ko yung huling-huling niluto ko na natikman ng Lolo ko is yung menudo. So, naluto ko na siya. Ipapakita ko sa inyo. So, ayan, dito tayo sa bayan ko si nanay kasi kilos-kilos pa din. And eto yung niluto nating menudo. Dahil eto yung niluto ko talaga nung huling-huling kinain ni Lolo dun sa huling punta ko dito nung December 23. December 23 yun. At nagpatira pa talaga siya. So, now ay magluluto tayo ng fried chicken. So, naganda ng konti. At doon tayo mag-celebrate ng New Year's Eve sa burol ni Lolo. Kasama yung mga kapatid ko, yung tita ko, and yung lola ko syempre. So, now nagpapainit na ako ng kawali at isa. Dito tayo nagluluto sa labas nila nanay. Diyan ko niluluto lahat. And ayun. So, minarinate ko na itong chicken natin. Same pa rin ang paggawa ko dati. At pang 156,000 version na yung menudo natin. At ito naman ay pay ng 96,000 version na ng ating fried chicken. So, minarinate ko lang to ng seasoning. Syempre, hindi mawala magic syrup. Wag na lang talaga. And then ng paminta, and then ng patis. So yun lagi yung nilalagay kong pampaalat yung patis. So hinintay ko na lang uminit yung ating apoy, and then mag-start na tayo magluto. And I'll tell you everything later kung ano ba naging reason kung bakit sobrang tagal nating hindi nakapag-upload ng video sa YouTube. Ayan, maraming salamat sa lahat pa rin ng nanonood ng live ko, and then nag-aabang ng vlog ko. And sa mga bayot, maraming salamat sa inyong lahat. Ayun, ayan. Abangan itong vlog natin kasi nga I will tell you guys kung ano ba talaga yung nangyari. Why suddenly I stop uploading videos on YouTube. So ayan guys, thank you so much and I'll be back, okay? Study mo lang. Tawag doon? Ano? Tawag doon? Sinabad na ako magpagawa nun kasi nga di ba wala nga akong fan. Pero video mo yung may bag. Nakagalit mo lang ng racket. And so ayun na everyone, at tapos na tayo magluto. So nagluto tayo ng fried chicken, nagluto tayo ng menudo, then may lumpiang toge din, at ano pa ba? May pansit din. So ayun, as I mentioned earlier, sasabihin natin ngayon kung bakit, why I suddenly stop uploading videos on my YouTube account. So ayun, unfortunately, Charis. So suddenly, parang I lost passion and interest to everything. Noong first week ng December, hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam kung ano nangyari. Wala naman ako nakaaway, wala rin naman kaming problema sa family, wala rin naman kaming away ni DJ. So hindi ko alam, parang pag-isip ko na lang na wala akong gustong gawin. Hindi ako ayoko magluto, hindi ko alam, parang nanginginig ako kapag paano ako mag-start mag-video, parang ganun. So in-explain ko yun sa mga bayon, parang I don't see myself na parang naging unmotivated ako lately, hindi ko alam kung bakit. So yun yung mga pinagdadaanan ko talaga, gulong-gulo yung utak ko. I even question myself kung ganito na lang ba talaga ako, kung ano ba talaga yung purpose ko, kung ito na lang ba talaga, dito na lang ba talaga ako magaling, saan ba ako magaling, hindi ko na alam, ito na lang ba talaga yung buhay ko. Those are the questions na tinatanong ko sa sarili ko talaga lately. So ang hirap kasi sarili mo yung kalaban mo, and no matter kung on how your friends and family comfort you, na parang hindi mo alam kung ano, hindi, kahit even doon nagsasalita sila, marami silang sabi, hindi mo hindi mo ma-adapt or hindi mo ma-take kasi nga hindi nagpa-function ng maayos yung utak ko. And then parang nakita ko na, napansin ko na lang na parang wala na akong upload. Hindi ako nagluto for like 2-3 weeks na. And then ngayon lang ako ulit nagluto actually. Kasi nga, kasi kailangan. Kasi I needed to.
Pero hindi siya yung parang gusto ko. Hindi ko alam what's happening to me. Hindi ko alam kung anong gusto ko sa buhay. Alam mo yung ganong function. So, my friends and family told me na parang sabi nila it's like a midlife crisis na daw na hindi mo alam kung ano yung gusto mong tahakin sa buhay, naguguluhan ka. So, hindi ko naman alam na ganun yung pinagdadaanan kasi I have no idea kung ano yun. Pero yun yung nangyayari sa akin. Ang hirap, kahit anong sabihin ko, no matter how much your friends motivate you, kahit yung family ko, wala, hindi talaga nagpa-function yung katawan ko. Hindi nagpa-function na maayos yung utak ko. So, yun po yung reason kung bakit hindi po ako nakapunta. Dati pag ikaw yung makikinig sa mga ganitong kwento, parang eme mo, corny mo, parang hindi mo alam yung gusto mo, parang nawala ka na agad. Anong reason? So, wala siyang reason. And then, one day, December 25, so New Year is in So, one day, December 25, I think yun yung reason or niready ako dahil namatay na ako yung lolo ko. So, yung lolo ko namatay is yung lolo ko na kasama ko sa vlog last year, December din. Nung video ko dito or nag-stay ako dito sa Manila. So, nakapuro si Lola since December 26 up until now dahil matatagalan siya because wala pong office. City Hall hanggang January 3 ata, parang gano'n. Or January 5. And then, alam niyo nakakalungkot when I experience, nung nalaman ko na parang ayun nga sinabi, kala ko nga joke lang, kala ko pinaprank lang ako, pero hindi siya magandang prank. So hindi ko alam kung bakit ganun naisip ko, kasi nga I'm not expecting it to happen. Nasa CR ako noong December 25 ng gabi, bigla nag-chat-chat ko na sinugod daw yung lolo ko, nahihirapan ng lumina. And then nung pagdating daw sa hospital is, nire-revive na. Kasi parang hindi na nga, alam mo yun, parang hindi na makatayo, hindi na makapagsalita, hindi na makapaglakad. And then nung makita ko yung video, doon na ako talaga breakdown ng malala. So wala na ako nagawa sa Bora noon, nawala na ako ng energy sa mga bagay-bagay. And then pagka-uwi namin from, gusto ko umuwi ng kaso, nag-roro lang kami pa uwi. So sobrang haba nung biyahe namin pa uwi. Then pagkadating namin ng Cavite, sinabi ko kay DJ, ayusin yung mga gamit, hindi na ako kumilos nun. Nag-drive na ako papunta ng Manila. And then pagdating ko dito, nagpahinga muna ako kasi I'm not ready to see my lolo na nakaliga na sa Cabao actually. And then, what's really surprising is nung 23 pumunta ako dito bago pa naman kami mag-borat, bago mag-Christmas, sobrang lakas pa niya. Sobrang chikahan, tapos niyakap ko siya na mahigpit, pinapala yung niyakap ko sa kanya. And then, lagi siyang nakangiti sa akin. Tapos, nagbiro lang yung lola ko, sabi daw sa kanya ng lolo ko na, iiwan na kita kay Mark na ako titira. Tapos, nung nandito ako, lagi siyang wala. Naglalakad lang siya, tapos babalik, tatanungin ko, nakangiti lang siya sa akin. Sabihin na nag-yosi lang daw siya. Kaya, I'm really not expecting na mawawala si Lolo ng Christmas Day pa. Alam mo, that day, I even question, I asked God na parang, bakit po Pasko? Bakit po ngayon? And then I realized na you have your reason kung bakit ngayong araw, kung bakit ngayong oras mo siya kinuha sa iyo. Parang hindi na rin siya mahirapan. Kasi parang sabi, tutubuan daw. Kasi pag tinubuan ka, wala ka ni. So parang bedridden ka na. So yun yung desisyon ng lola ko na wag na lang daw. Kasi kesa naman, mahirapan pa si Lolo. At alam ko ayaw naman niya maging pahirap kasi never siya nagpahirap talaga. And then, what I miss is sa tuwing pupunta ako dito, lagi ko lang siyang katabi, tatanungin niya ako, bibili niya lang ako ng Mountain Dew noon, tapos mag-iossi lang kami together. At alam na pagpunta ko dito, hindi kagad ako nakatingin. Parang pinopost ko pa yung sarili ko maigi. Kasi parang hindi ako ready, parang hindi totoo, parang ako na naginip, parang hindi ako gising. Ganun pagkatingin ko na siya lang ay nakita ko doon ako nag-start, umiyak na umiyak. Kasi wala nang may pagpunito sa akin. Kasi siya yung nag-alaga sa akin nung hindi ako inaalagaan ng mama at papa ko. And siya yung lang yung nagbibigay lahat ng mga kailangan ko ng bata. Siya yung nag-aatid sundo sa akin. Siya yung lagi nagkakarga sa akin. Kahit nagtigas sa ulo ko, hindi niya ako pinapalo. And then one thing na hindi ko makakalimutan with my lolo is yung kahit wala na siyang pera, ibibigay niya sa akin pag may pangkatid ako, pang merienda kasi sobrang spoiled ko na nung ayaw niya nang wala akong pera. Kasi gusto niya nabibili ko lahat ng gusto ko.
minsan na kahit hindi na niya kaya, binibigay niya pa sa akin. Yung isusubo na lang niya ibibigay. Kasi syempre bata ka pa, hindi mo pa alam yun eh. And ang dami kong pagsisisi kasi marami akong bagay na hindi nabigay sa kanila kahit kaya ko nun, na mas marami akong inuna. And sana, sabi ko nga na, sana ngayong year na lang ako nagpasko dito, hindi na last year. Kasi hindi mo naman alam yung mangyayari actually. Tapos wala nang tatawag sa akin. Alam mo, sabi nga ni nanay, lagi nung nagdadad siya, lagi daw ako hinahanap ni Lolo. Tapos pag binararamdaman si Lolo, ako lagi yung hinahanap, pag tumatawag. And then kapag kausap ko na siya, nawawala daw yung nararamdaman niya. Actually, bago ka pumunta dito noong December 23, namamanas daw yung paa ni Lolo. So hindi nila alam yung reason, baka daw sa uric acid. And then pagpunta ko dito, sabi ko, tara pa check up na kita. Paano, magpagamot ka na. And then sabi niya, wala na daw siyang sakit, wala na siya nararamdaman. Basta lagi na lang siya nakangiti. Tapos sabi ni nanay, nung December 25 daw, parang aligaga si Lolo, lakad yung lakad, ito dito. May nagregalo pa nga daw sa kanya ng Yossi, tapos bigla daw nang nilakap si nanay. Habang naghuhugas ng pinggan, inalikan siya, sabi niya, pangit, tapos tsaka daw kiniskis siya. Tapos si Lolo kasi bago matulog, lagi nanonood dyan ng probinsyano. But one day, nung gabing yun, nung araw na yun, sabi, pagtas ng balita, patayin mo na yun. Tapos yung pinaka nakakalokan, sabi daw ni Lolo, sumisigaw siya nun, Becky, dali. Hindi ako makahinga, kuha mo ko ng tubig. So parang nagsisisi ako na hindi ko piniling ko kasi if I'm here, mas feeling ko, mas maaagapan at mas maaga ko siyang madadala nun sa hospital kung hindi pa ako nagpasko. Pero ayun nga, I think it's time na din na ano na siya, gusto na siyang makatabi ni Papa Jesus. Kaya ito na rin yung araw na nagpahinga siya. Pero ang hirap kasi this is my first time na mag-clear na parang yung may nakaburol, may nakahiga. Parang kung kanina nga, hindi ko alam na i-stress ako, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Hindi rin na, parang kung naglalakad sa panaginip, alam mo yung nananaginip ka ng gising, parang ganun. Parang yun yung nangyari, umaangat yung balahibo ko, umaangat yung katawan ko, na parang may something. Kasi alam ko na mahirap and I know that I'm not the only person na experience ito. And now, masasabi ko na sobrang hirap na salubungin yung bagong taon na wala ka ng, alam mo, wala ka ng mahal sa buhay. Napakahirap kasi hindi mo kaya magsaya kahit sobrang daming rason. Especially nga ngayon na, alam mo yun, yung lolo ko talaga, siya kasi talaga yung nag-alaga sa akin ng bata. Yung laga ko, hindi ba nabagong ako sa kanila. And then, ang hirap na lang na parang wala nang maghahanap sa akin, wala ka nang, ang tawag doon na ano yung na magsugat sa'yo, na ano na, kamusta ka na, kasi lagi silang gano'n, lalo na siya. Lagi na akong hinahanap. Tapos, basta ang hirap, pero kailangan mo tanggapin siguro yun yung bagay na kailangan. At ayoko maging malungkot kasi sobra-sobra. Or, kasi ayaw naman ni Lolo na makita kaming malungkot ngayon. At alam ko nalulungkot siya kasi nag-celebrate kami ng New Year na ganito yung nangyari. Alam ko na nalulungkot siya sa ganung panahon na kasi alam niyo na dapat masaya yung pamilya niyo ngayon pero di ba, ayun lang yung nangyari. Wala tayong magagawa na dun. So, ayun lang, sabi ko nga sana sa inyo habang buhay pa yung mga mahal sa buhay. Sabihin niyo na kaya ito, iparamdam niyo na kung gano'n niyo sila kamahal-lahat. Sabihin niyo kung gano'n sila kamahal, kung gano'n kayo kasayang kasama sila. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Hindi mo alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kasi hiram lang naman yung buhay natin. So kapag gusto na tayo makasama ni Papa Jesus, babawin niyo yung buhay. Kaya alagaan at lagi tayo mag-iis niya. So ayun guys, so yeah, that's one of the reason kung ayun nga yung reason kung bakit sabi ko bigla ako nawala ng passion at bakit hindi ko ako nag-vlog, bakit wala akong vlog, kung bakit hindi ako kasama ng mga bayot, wala ko kami issue ng mga bayot, we're good, okay kaming lahat. At wala akong problema ang mga bakula, wala kaming argumento, wala kaming sama ng loob. So ito lang po yung reason. I think, ayun. So andito na naganda kami. So dito na lang kami medianoche atang tawag. Kapag medianoche ba? Ewan ko. Kapag bagong taon, kasi Noche Buena pag Pasko. So dito muna kami and ayun. So I think hanggang dito na lang yung vlog natin and maraming salamat sa lahat ng nanonood at nagsasabi na Miss Piling Upload.
sa mga momshies and popshies natin na walang sawang sumusuporta sa atin. Mahal na mahal ko kayong lahat. And ayan, thank you so much guys for always supporting me and believing in me. Mahal na mahal ko kayong lahat, alam niyo. So, ayan, maraming salamat.